no? Kagaya, kagaya po ng mga vloggers nila, mga kababayan. Yung mga vloggers po nila, paulit-ulit na sinasabi, matapang kami, amin ang katotohanan, kami ang nakakaalam ng katotohanan. Bakit hindi pumunta sa Kongreso? No? Bakit hindi ninyo ipinagtanggol yung inyong sarili doon? Kung ako ho, mga bossing, no, kasi may nababanggit tayo kay Marcoleta, na sinungaling si Marcoleta. No? Kung ako ipatawag doon, ay naku, gagastusan ko yan. No, basta bigyan lang nila ako ng 1 linggo. 1 linggong palugit bago yung oras na sinasabi o bago yung petsang sinasabi. No, kung si Marcoleta magpatawag sa akin nun. Mark, bakit mo sinasabi na sinungaling ako? O, ganyan, 'di ba? Yan yung mga estilo ni Marcoleta. Magmamadali pa ho ako. Dala-dala ko yung laptop ko, kumpletos recados, ipe-play ko doon sa Congress. Sasabihin ko kay Congressman Dan Fernandez, Kong, pwede ba akong mag-play? Oh. O sige, ano ba pe-play mo? Yung ano nila, yung political rally nila sa INC. O, di ba? Tapos, ano ba yun dyan? Anong parte? Sinasabi po, wala daw pong PNP chief na mga pinatawag eh. No? Si Bato po, di ba, tagal nyo nang pinapatawag dito sa Kongreso para po magsalita about doon sa EJK, about doon sa mga tokhang-tokhang nila. Oh. Soplak. Tapos, no? Pati yung West Philippine Sea, sasabihin ko na din doon. Lahat-lahat yun. Magmamadali pa ako. Basta sabi ko nga, bigyan nyo ako 1 linggo para mura naman yung ticket. Alam nyo naman kapag bumili ka ng ticket on that day, yari, baka $5,000 na ho yan, mga kababayan. At least, mga may pagitan para kahit papaano, $2,000, $2,000 lang. Hindi yung sobrang laki. Back and forth na po yun. Ano? Eto, di ba mga pinapatawag sila doon sa Congress, ayaw pumunta, sa Supreme Court pumunta, matatapang, ay naku, makakaharap. Lalo na yung Lopez, si Mark Lopez, kining ng nanay niyan. Mga bossing, pupunta kami, magkakaharap na kami ni Fernandez, magkakaharap na kami ni, ano pangalan nun? Ni Congressman Benny Abante, maghaharap na daw po. Ang yabang! Putek, nung dumating yung araw, kinabukasan, hindi naman pumunta eh. Mukhang kawawa doon sa Supreme Court, nakaganon, no? Sa likod lang. Ganyan lang din ho, mga kababayan. Ngayon, eto, si Trixie, no? Sabi dito, actually, di ba may sinabi si Paduano, pinapa-imbestigahan nila kung si Trixie ay mapapadisbar. Naalala nyo yun doon sa Congress? Kasi may sinabi yata ni Trixie na wala silang tiwala sa Congress. Nasa ano siya, kumbaga, abogada siya, mga kababayan. Sabi dito, ng Semenay, buhay pa pala ang Semenay, ano? Panoorin, panayam kay Attorney Trixie Cruz Angeles kaugnay sa pagsampa nila ng patong-patong na kasong libel laban kay Congressman Ace Barbers. Matatandaan na isa si Angeles sa mga vloggers na iniuugnay ni Barbers sa pogo at illegal na droga. Kung maaalala ko ho, mga kababayan, someday, shout out po sa inyo, no? Kung naaalala ko ho, mga kababayan, kapag nagsasalita si Congressman Ace Barbers, lagi hong meron siyang sinasabi, mga narco-vloggers. Ayan. Pagka sinasabi niya yon, nasa loob siya ng Congress, no? Ang alam ko kapag gano'n, may ano siya, meron siyang parang si Superman siya. Hindi siya makakasuhan, mga bossing, di ba? Wala akong natatandaan na eto si Trixie, no? Narco-vloggers ito. Eto si Trixie, kumbaga, galing sa droga yung kinikita nito. Wala akong natatandaan ganun eh, mga kababayan. Actually, ang lagi lang sinasabi,
narco vloggers, no? Pero walang pinangalanan ho, mga bossing. O yan, may immunity si Congressman Ace Barbers. Hindi ko lang nga ho alam kung sa mga interview nasasabi niya din 'yon. Kung sa interview nasasabi niya din 'yon, mga kababayan. Hindi ko lang ho sigurado 'yon, no? Pero kung walang pinangalanan, no? Wala ho ito. Baka basura lang ho ito. Kasi kagaya nila Attorney Claire Castro, naimbita din ho dyan yan. Si Mark Gamboa, naimbita din ho dyan yan. Di ho ba? Lahat naman po naimbita Pakinggan ho natin ito. Eto, meron palang panayam Maging epekto po nito sa mga samahan po ninyo since kayo nabansagan po ng North and Togo? Siyempre may kasama na diyang pangamba, sleepless nights. Siyempre nag-aalala sa mga kamag-anak, sa mga... Hindi, baka yung mga sleepless night nyo, dahil doon sa iniisip nyo, meron ba kaming mga na-vlog na mga fake news? No? Meron ba kaming mga na-vlog na posibleng masampahan kami ng kaso? Baka dahil doon kaya hindi kayo makatulog. Di ba? Dahil po, merong mga DDS vlogger na talagang sobra ang mag-fake news. Sobra ang mag-fake news, mga kababayan. Siguro yun yung mga sleepless night ninyo. Pero yung sasabihin na, baka yariin kami, baka saktan kami, baka patayin kami. Diyos ko po. Tingnan nyo nga ho yung mga comment section, mga kababayan. Sino po yung mga madalas na mag-comment na puro patayan ang gusto? Yung mga DDS din ho. Di ba? O tayo, sasabihin, Mark Ramos, pag lumabas ka ng bahay nyo, patay ka na. May mga ganun pa. Akala naman po, tumayo yung isang balahibo ko. Alam nyo, bago kami kagayan to, bago kami pumunta sa mundo ng vlogging, lalo na politika, alam na namin sa sarili namin yan. Sabi ko nga kung uuwi ako ng Pilipinas, kahit papaano, may mga kasama ako palagi. No? Hindi tayo pa iisa. Yung sinasabi ho nila, baka mapersilapid ka. Yung ganun, no? Malabo ho yun, mga kababayan. Kung ako, mategi, panigurado, yung mga kasama ko, yung nasa likod ko, meron din pong masasapul sa kanila. Mga bossing. Siyempre, ngayon utakan na po no? Maayos naman natin ang ating kita. Kaya naman nating mag-hire ng isa dito sa kaliwa, isa dito sa kanan, o isa sa harap. Sa likod, ewan ko lang. Kung may pang-hire pa. Hindi, kaya. Di ba? Yung kapag ka ganito, ang mga kalaban mo, kailangan magiging sigurista ka. Hindi uubra yung, okay lang yun. Hindi naman tayo. Hindi pwede yun. Kailangan magiging sigurista ka, mga bossing, no? Hindi ko sinasabing yung mga yung mga vlogger nila magpapatira. Tuloy. Mga pamilya sa lagay namin sa mga trabaho ng ibang mga nandito and as well to our social media accounts. May iba sa amin na monetized yung social media. May danger na matanggal pagka may fake news. So, ito nga po yung yung pagko-connect na walang kabasihan talaga. Ito ay isa sa mga basihan para dun sa pag-file ng kaso ngayong araw na ito. Dapat pumupunta kayo doon. 'Di ba? Linilinaw nyo 'yan. Matatapang. Walang fake news sa ginagawa namin. Aba, punta dun. Barbers, nandito kami para ipaliwanag. Tara, umupo tayo. Tanungin mo ako ng tanungin. Kasi naniniwala ho ako, kahit saan pagpunta yung tanong nila at kung alam mo yung katotohanan, mga kababayan, hindi mo sila mananalo. No? Ikaw pa, attorney, siyempre alam mo yung pasikot-sikot niyan. Bakit? Hindi ka ba nagtiwala doon sa pagiging abogado mo na kaya mong lusutan yon? Ganun lang ho yun May mga katanungan sa inyo. Ayaw nyo natatawag na ganyan. Tara, puntahan natin, ipahiya natin itong mga congressman na to. Kaso nauna po yung urong ng bayag. Di ba? Nauna yung kaduwagan, yung takot. Isa lang naman po ang ibig sabihin. No? Kapag ka hindi maipaliwanag o natatakot ipaliwanag, baka lumabis po sila
sa karapatang pantao. Ganun lang ho yun. Sabi ni Terdy Fairchild, tanungin natin si Marcoleta kung meron bang Palawan. Baka, naku, yun. Eh, hindi. Panigurado, ang sasagot niyang mga yan, mga kababayan, meron Palawan. Atin ang West Philippines Sea. Yan ho ang isasagot niya mga. Bakit? Election ho eh.